We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Madamo nga mga deboto, ginalauman nga magaupod sa dinagyang fluvial kag foot procession subong nga hapon. Pila ka mga unconsolidated nga POJ sa Bacolod City, hingagawon nga maproseso sa ginhatag nga extension tubtob sa April 30. Ang latest single sa kapuso singer nga si Vilmark, hibalon ta sa Bistalk. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning! Today is Friday and today is the best day of your life. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Zen! Good morning Adrian mga kapuso, adlaw kita sang Biyernes, January 26, 2024. Hibalon ta ng mga nagapunguna nga mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang Sasa, live diri sa GMA Iloilo Station. Dagyang natasen. Ako naman sa Ilan Triatos, live na live, gikan diri sa GMA Bacolod Station. This Friday, dala sa gyapon namon ng mga dalag ko ang mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan about local news matter. Tutok na, kayari ng pinakaulihing nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Kag para sa ato nagapangunang balita, mga kapuso, 4,000 kakapulisan ang magabantay sa seguridad sang Dinagyang Festival 2024. Maluwas diri, dugang nga puwersa halin sa BFP, PCG Militar, kag force multipliers ang ginpang-deploy sa Iloilo City. Halos 20,000 ka personnel ang magapasiguro nga malinong kag matawhay ang pagsaulog sang Dinagyang Festival 2024. Sa ginhiwat nga send-off ceremony kahapon sang hapon, ginhangkat sang Iloilo City Police Director ang mga personnel nga siguraduhon nga mangin matawhay ang okasyon kag sa mga nakalinya nga aktibidad. Dako man ang pagsalig sang Iloilo City Government sa kapasidad sang kapulisan kag iban nga law enforcement agencies. Nagpasalig man ang Police Regional Office 6 sang kahandaan sang security forces sa pagsaulog sang Dinagyang Festival 2024. And that every individual's experience of Dinagyang will not only be the merriest but the safest celebration. Let us do our job sincerely. Be aware of the relative rules applicable during this 3-day event. And now for Dinagyang 2024, we are counting on you again. We look forward to the same level of dedication and hard work from you in securing our city, our people, and our visitors. Handa naman ang Cofradia del Santo Niño de Cebu Iloilo City Chapter sa fluvial procession kag foot parade karon sa hapon. Ang replika sang imahen ni Senior Santo Niño de Cebu nga ginhimo sang 1968 ang paggagamiton sa kahiwatan. Magasugod ang pagsakay sa mga baroto halin alas 12 sa udto, tubtob 1:30 sa Parola Wharf. Pagkatapos sang fluvial procession, hiwaton ang foot procession. Mag-aagi ini sa Muliluni, Isnart, J.M. Basa, Zamora, Calanza Streets, tubtob sa San Jose Parish Placer. 50% lang sang kapasidad sang fiber boat ang pahanugutan nga makasakay. Ang mga nagaedad 18 tubtob 55 anyos lang ang pahanugutan nga makasakay. Ginadumilian ang senior citizens nagabusong kag PWD agud hindi na mabudlayan sa pagpasaka sa ila. Wala man na pahanugutan nga magadala sang backpack. Mahimo magkadto sa San Jose Parish Placer sa pagkuha sang tiket agud makasakay sa mga bangka. Sa fluvial, kung hindi kita makasakay, hindi lang kita mangakig, no? Kaya limited lang gid ang aton nga fiber boat. Kay ang subong sang Coast Guard, no ticket, no boarding. Amo na sa sir.
Mga puso, bisan ginmando na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 3 kabulan extension sa consolidations ng traditional PUJs sa baylo nga January 31, 2024 ginakabig sang Bacod Incorporated nga hilaw pa ini nga kadalagan. Sa sulod sang 3 kabulan igaduso kuno sa maini ang alternatibo nga programa para makabulig sa review sang modernization program sa national government. Samtang bangod sa kabalaka nga hindi na makabiyahe pa apisar, wala pa sa plastado nga LPTRP ang Talisay City LGU, apang bangod may terminal sa boundary sang Talisay kag Bacolod. 25 ka old units ang naghingagaw pa idalom sa korporasyon. Ginapaabot nga mas madamo pa sang batch sa driver-operator nga magapasakop sa consolidation program nga magakwalify sa ila nga mangutang sang kapin 3 milyones pesos para sa isa ka modern jeep unit. Ang panibagong extension, mga kapusong ginakabig naman sa mga driver kag operator sa probinsya nga indikasyon nga wala natunan sang tulid ang modernization program sa national government. Kag dalayon, hindi na lang ini matigayon. Sa piyang sining, ipahayag naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista nga ila iga-rekomendar nga hindi na pagdugangan extension pag-abot sang April 30 nga deadline. Pagahimoon namo ng isa ka specific na alternative program nga para sa isa ka review sa modernization para maparatian sa Kongreso kag Senado kag within this 3 months i-present ini namon sa LTFRB DOTR sa Congress, Senate kag sa Office of the President. Task Force Hot Meat gin-reactivate sa Iloilo City bangod sa mga monitor nga karne sang baboy nga wala sang meat certificate. Yaring balita nga atong gintutukan. Isa ka baboy ang mapaubos ni Manong John kada adlaw diri sa Baldoza, La Paz. Suno sa iya nagabayad gid ini sa slaughterhouse para magpaihaw agud masiguro nga wala sang sakit ang ginabaligya sini nga karne sang baboy. Apang masami nagareklamo ang mga manugbakal kung may marking ang panit sang baboy. Isa ka may mga customer kaming isa nga hindi gusto sa may tatak bala. Hindi naman tatakalin sa slaughterhouse ninyo. Sunod sa Local Economic Enterprise Office, gin-reactivate na sang syudad ang Task Force Hot Meat sa diin gina-inspeksyon ang mga wet market, talipapa, kag pati sa kidid sang dalan nga nagabaligya sang baboy. Pati ang sa talipapa, awa ang mga nagabaligya na check man naton kapaihaw man. Pero gina-check din natin, gina-monitor naton kung magtali man ang baboy nga gipaihaw nila kagang MIC. Sang damlag lang, 65 kilos ka karne sang hot meat ang nakumpiska sa La Paz Public Market sa ginkasang operasyon upod ang National Meat Inspection Service. Ang nasambit nga vendor o supplier ang ginwarningan sang task force kag NMIS sa tion nga liwat nga madakpan, posible pasakaan na sang kaso. Panugyan sang LEO sa mga manugbakal kinahanglan nga tsikyaron sa maayo ang mga ginabakal nga karne sang baboy kag pangitaan sang meat inspection certificate agud masiguro nga na-inspeksyon ng baboy antes konsumuhon. Zen Kilantang Sasa para sa GMA Regional TV Early Edition. Kag sa ibang pagiging mga balita, mga puso, padayon pa ang ginahibala sang Haro Police kung sino ang nakapalupok sang pusil nga ang balang nag-igaw sa isa ka 58 anyos yung kilala kay Petias Daimon sa barangay Cuartero, Haro, Miyerkules sang gabi. Igo sa tuhod ang naangkon sang biktima nga nagapungko lang sa kilid sa isa ka tiyangge sang nagluntad ang insidente. Sunod pa sa kapulisan, may pila ka mga residente nga nagpahayag nga may nakita sila nga lalaki nga nagbakal sang soft drinks kag intudlo nga ini ang nagpalupok kag nalagyaw. Apang mismong biktima nagkumpirmar nga wala sa nagtiro sa iya. Bangod wala sang basihan, ang pahayag sa mga residente ginakabig sa kapulisan nga stray bullet lang ang nakapilas sa biktima. Parayon pa ginabulong sa ospital ang biktima, ipaidalom pa sa forensic examination ng slug nga na-recover. Kaya ang target o siya pero dapat sa ulo, sa kagatalikod sa pagkakapong siya nagarindog ang relis nito nga nag-abot sa aramas. Mga kapuso, pagkatapos ng pila kabahin sang Mindanao kag Bicol Region, pila naman kabahin sang Visayas ang pagatupan sang ulan bangod sa shear line. Sunod sa pag-asa, apektado subong sa among weather system ang Eastern Visayas kag Caraga Region sa Mindanao. Hangin amihan naman ang nagaluntad sa kabugusan sang Luzon, samtang posible sa gihapon ng mga local thunderstorm sa iban pangabahin sang pungsod. Manginmanami ang panahon sa halos bugos nga Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro
metro weather. Pero posible sa gihapon ang mahina tudtog kasarangan nga pag-ulan, ilabi na karon sa hapon o kon sa gabi. Pag-abot sa choreography sa Dinagyang Festival, isa sa pinaka-prominente nga ngalan ang Romel Flohen. Sa 3 ka dekada nga pagpakita sa iyang abilidad, hindi magdubo sa napulo ka kampyonato ang iya nakuha sa ati-ati competition pa lang. Nagaserbi subong nga artistic director sang tribo taga baryo sa Dinagyang Tribes Competition. Si Flohen ang kilalahon ta pa. Isa katulog na lang, dinagyang weekend na, pero antes sina mga kapuso makaupod sa bunga aga ang ginakilala nga pinakamadinalagon nga choreographer sa festival, si Mr. Romel Flohen. Hi sir, good morning. Kag-welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Hello, good morning. Sir Romel, paano nagsugod ang imo journey bilang choreographer sa Dinagyang Festival? Well, actually, nag-start gid ako as a dance master and assistant choreographer pagtukod gid sang Bola Bola way back 1992. So, isa ako ka-dance master ni the late Mr. Edwin Duero and of course, the late principal of the Iloilo National High School, Dr. Riza Amagin. Dila kita nagsugod sa career naton to come up with this, what we call choreography. So, dila gid ako nahanas sa Tribo Bola Bola, nga which is, Bola Bola is the offshoot of the Daguiao Theatre and Dance Company of the Iloilo National High School. I see. Sa 3 ka dekada, sir, mahambal ta nga wala ka nagidman sang dapat pamatudaan. Ano ang sikreto sang isa ka Romel Flohen nga daw wala ka nagakaubusan, sir, sang ideya? Well, actually, disiplina lang, no? And disiplina sa lawas, disiplina sa career, disiplina sa tarang nga ginaubra naton. And of course, ang pinaka-importante gid is of course ang devotion sa Señor Santo Niño. And ako as choreographer subong ay wala gid ako nagauntat, learn, no? Amo nambal ko sa mga kabataan nga mga young aspiring choreographers. You do not say nga you know how to construct movement, you know how to appreciate movement. But ang pinaka-importante gid is of course learning, no? Do not stop learning in terms of choreography, in terms of costuming, in terms of musicality, in terms of production design, in terms of costuming. So, amo gida ang pinaka-importante sa tanan, disiplina. Never stop learning. Ikaw, subong sir, ang nagauyat sa Tribo Taga Baryo nga partisipante sa Dinagyang Tribes Competition. Ano sir ang maekspektara sang publiko sa inyong performance? Well, nagbalik ako sa basic root of the Dinagyang Festival, which is the storytelling. Amo na ang nalipatan naton sa pag-produce or pagpakita naton sa aton entry every Dinagyang Festival. Though nahimo na sang una abi nga daw linear na lang siya pirmi. Naobra na lang siya nga daw field demonstration siya. So nag-create naman kita sa isa ka sa choreography, no, isa ka presentation which is more on storytelling, the movement who tells the story about the longest epic of Panay. So nag-select naman kita sa isa ka storya nga hango sa research base sa aton yung mga epic, no, especially sa epic sang Panay. Okay. Sa mga nagasugod pa lang, sir, sang ila career sa choreography o kung sa mga luyag mag-intra sa sininga buluhaton, anong imo, sir, ma-advise? So amo na ang ginambal ko kagina nga don't stop learning. Balantangan mga aton yung mga aspiring choreographers subong daw laban, no, sa ila is naga-focus lang sa kung ano nakita nila, no, especially sa mga previous works, no, na dila lang sila ga-learn, but wala sila kabalo nga mas madamo kapag ma-learn, no, sa experiences, through sa pagbasa sa mga libro, through sa mga travels, through sa mga talks sa imong mga friends, no, about the story, about the narrative form, para ma-apply mo sa imong mga production. And of course, ang isa is ang disiplina, no? Being the aspiring choreographers nga gusto man mag-achieve sang natog naton nga kadalagan, disiplina sa lawas gid ang pinaka-importante. Kaya ang disiplina naga-draw na ang taran-taran nga mga aspect, no, nga maging madinalago ikaw. Okay. Lastly, sir, ang imbitasyon ta sa mga kapuso nato na nga luyag maglantaw sang Dinagyang Tribes Competition.
Well, gina-invite nato not only diri sa mga Iloilo or mga Ilonggo, but I know kadamo-damo sa mga bisita subong nga nag-abot knowing nga nagbalik na kita sa mainstream sa Dinagyang Festival. So gina-imbitaran to gikamo to watch the spectacular presentation of our 8 competing groups. Very competitive ang mga 8 competing groups subong sa Dinagyang 2024 this coming January 28. Appreciate and win the heart of the Ilonggos through the dance of the tribes. So in honor of our patron saint, Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. All right, thank you very much, Sir Romel Flojen. Happy Dinagyang. Thank you very much. God bless GMA. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Papuso tatlo naman kay empleyado sa Bacolod City LGU, ginpapanaugan man sang sapina sang NBI angot sa pagpameke permits. Samtang engineer ginareklamo sa pagpangilkil, gindagdag ang isa ka tinawo sang City Engineer's Office. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa tunga, sang paglapuyot kag pagtinudluan ay sa issue sang pagpangilkil sa hanay sa may empleyado sa Bacolod City LGU. Tatlo, kapanibago nga sa PINA ang ginpapanao sa National Bureau of Investigation Bacolod City. Ang tatlo ka empleyado ang ginapatihan makatugda sa operasyon sang mayor nga suspect sa pagpameke sa business permits kag pagpangilkil sa mga negosyante. Pag-ako sang NBI, hindi madali-dali file ang complaint sa City Prosecutor's Office. Bangod hindi matumod ang insaktong address sa kanay JO nga nangin makaduluda ang partisipasyon sa natabo. Meron tayong requirements na notice. We cannot file case against her or him. Prioridad sa alkalde nga bungkagon ang ginapatihan sindikato sa City Hall nga posible madamo na nga mga negosyanteng na biktima sa malawig nga mga tinuig. Klaro man ang posisyon sini nga gilayon nga kakason sa pwesto kag kasuhan ang regular kag casual employees nga mapamatudan nga nagapangilkil. We want to find out sino niya ang mga fake sa mga business permit because base syndicate na sila. They might be involved in a bigger syndicate of scamming ang atong mga taxpayers. Samtang, ginsapol sa tagpamuno sang OBO mga engineers sini nga ginareklamo. Nagdepensang isa ka ginakusaran nga hindi sini pang-ibailong propesyon sa 5-15,000 pesos sa kwarta nga ginaaligar ila kuno ginasukot agud padasigon ang mga permiso. Gintumod man sini nga dapat imbestigaran ang isa ka tinawo sa City Engineer's Office nga responsable sa modus. May taga City Engineer nga architect nga nagapakigangot dito sa Tagiya kasi siguro mo to siya naghambal sang or whatever amount. Wala naman sabat diri ang tagpamuno ng City Engineer's Office sa issue. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. In-issue na ang notice to proceed sa kontraktor nga Yushin Engineering Company and Dasan Consultants ng South Korea. 5 ini ka mga consultant nga nagtingob bilang kumpanya para sa detailed engineering design sang proyekto nga Panay Guimaras Negros Bridge. Nag-courtesy call na ang Korean company sa mga LGU nga kabahin sang proyekto. Nagaumpisa naman ang detailed engineering study sa proyekto. Base sa timetable, makumpleto ang detailed engineering study sa sulod sang 2 ka tuig. Apa ang Panay Guimaras nga DED ang makumpleto sa December 2024 kag target nga mahuman antes matapos ang termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nahibaluan nga may kabugusan nga 187 billion pesos ang budget sa 2 ka segment sang civil works sang Panay Guimaras Negros Bridge. By June of 2028, hopefully, the Panay Guimaras Section 1 matapos na naton. Matapos na. For the Guimaras and Negros segment 2, the detailed engineering will be completed in the next 12 months. So meaning December of 2025. And the tender documents will extend 3 months after the December of 2025. And hopefully, if funds will be available also, civil works will start right after the procurement period ends.
Mga kapuso, makaupod ta sa bunga aga ang isa sa rising artist sa Kapuso Network. May bago siya nga single. Ready na siya sa iya sample, ari na si Vilmark Viray. Maayong aga, Vilmark. Welcome back sa GMA Regional TV Early Edition. Batian mo muna ang mga taga-Western Visayas. Maayong aga, Miss Zen. It's good to be back on your program. Maayong aga sa lahat ng ating mga kapuso na nanonood ngayon ng GMA Regional TV Early Edition. Maraming salamat for having me again. Siyempre, may bago kang treat sa amin. You have this newest single, Inoue, I'm Not Okay Without You, na released under GMA Music. Sequel pala ito ng Lisan. Ano bang dapat naming abangan sa hugot part 2 ng song na ito? Yes, kailangan po nilang abangan itong aking third single na Inoue. Kung dun sa Lisan, nasaktan tayo, it's about grief and about the sadness that I felt nung mawala si Papa. So this time, also a painful song, pero this time medyo moving forward na. It's about being vulnerable and accepting that you're not okay. This is just a reminder na it's okay to be okay. And it's also a phase for us na kailangan nating daanan in order for us to move forward and to move on. Okay, it's time na kantahan mo na kami. Vilmark, go ahead. Okay, sana po magustuhan yung lahat ng aking bagong single na Inoue. So ito po. If this is love, I don't want this feeling anymore. I'm not okay without you. I'm not my own. Picking up the pieces of my heart. I'm not okay without you. Paano ba namin mapakikinggan ang Inoue? Saan ba ito pwedeng ma-download? Yes, mga kapuso, my song Inoue is now available on all digital music platforms. You can download and stream it on iTunes, Apple Music, YouTube Music, Spotify, and all digital music platforms. And sana kung paano nyo po sinuportahan ang aking song na Paraya and Lisan, ay ganun din nyo po mainit na tanggapin ang aking bagong single na Inoue. Kaya download and stream na, mga kapuso. Alright, thank you very much, Vilmark Viray. Keep on shining. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, mangin mas masadya kag puno sang sorpresa ang Dinagyang Festival Celebration sa City of Love, kaupod ang Kapuso Stars. Buwas, January 27, alas 4 sang hapon sa Robinson's Place, Iloilo, updanta sa Kapuso Fiesta si Love Die Repeat star Jeneline Mercado. Ang co-star sini sa serye nga si Mike Tan, magapakiligman. Magapost anay sa pagkakontrabida sa Stolen Life si Carla Abellana, bangod magabanding inianay sa fans. Syempre, get ready naman sa performance ni Bruce Roland sang Asawa ng Asawa Ko. Buwas na ina, mga kapuso. Ululupod kita nga maghalabira sa Kapuso Fiesta. See you there, mga kapuso. Back to back ang kasadyahan, mga kapuso naman namon dala sa Makati City, Negros Occidental. Get ready na sa kasadya nga dala sa inyo paboritong Kapuso Stars. Bangod sila ang magabisita sa inyo. Bantayan si Shining Inheritan star Paul Salas, nga for sure nga magapakilig sa aton audience. Mamisa man sa beauty good vibes yung dala ni Lian Valentine. Ang energy i-reserve para sa pagsinggit kung magwa na si Luke Conde. Sila ang espesyal na bisita sa Coronation Night sang Dinagsag Queen 2024 sa Cadiz Arena alas 7 karon sa gabi. See you there, mga kapuso. Matapos ging kumpirmar sang Negros Occidental Provincial Health Office nga ginbawian sang kabuhi ang isa ka tuig nga bata nga lalaki bangod sa ginasospetsahan nga rabies sa barangay Makagahay sa Banwa sang Moises Padilla, ginpahayag sang PHO nga pag-aimbestigaran. Upod sa DOH ang natabo. December 23 pa sang tinalikdan nga tuig sang nakagat sa guya sang ido ang bata. Apang sang January 22 sang gindala ini sa Don Salvador Benedicto Memorial Hospital sa
La Carlota City. Sa inisyal nga report sang PHO, may 3 pa kaiban nga nakagatman sang pareho nga ido sa lugar. Lakip ang mga ini sa pag-aimbestigaran. Nahibaluan man nga ang ido ang ginapanag-iyahan sang lola sang bata. Kagilayon ini nga ginihaw matapos makakagat. Late ko no ang referral na ulihin na. So, late stage na siya. Mga neurological symptoms gagawa mo. May mga fever sila, may mga gaspasom sila, nakulbaan sa tubig kuno amo tong kang bata, gina-manifesto. Zen mga puso sa tungasang aton pagkinasadya. Panumdumunta nga ang tinutuyo sang Dinagyang Festival amo ang pagpabutyag sang aton pagtuo kay Senyor Santo Niño. Insaktoy na Adrian, kag dapat atinguhaan nga mapabakod ang aton pagtuo para aton malampuasan ang mga pagtilaw sa aton kabuhi. Sunog gani sa American voice actor nga si Dave Willis, choose faith instead of fear and life will become a lot more fun. Mga puso, madaming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Mahimo niyong malanta ang aton episode sa www.gmaoriginaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang Sasa. Kag ako naman sa ilang Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Halong mga kapuso!